Magandang araw, ako po si Bala Musika Ride sa Kwento Musikero. Kumusta po kayo? At ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa isang reference studio headphone. Gaya nitong nasa tabi ko ngayon, ito yung SR850 ng Samson. Ito yung ginagamit natin sa ating mga home studio or sa mga recording studio. Napakalaki ng tulong dito para sa atin na gumagawa ng mga recording para makapag-mix tayo ng maayos. Dahil sa isang mixing, kailangan natin ng monitor talaga. Yung studio monitor na kailangan natin ay may kamahalan. At sa gaya natin na wala naman masyadong budget at hindi natin kayang i-afford yung mga ganong kamamahal na mga studio monitors, kaya naghahanap lang tayo ng mga budget na equipments para magamit natin sa ating mga mixing. So ito yung aking nakita na pinakamura sa market ngayon. Itong SR850 ng Samson. So mas mura siya sa HD7 ng Presonus, pero maganda rin ang quality nun. Pero ito ay di hamak na mas mura. Halos triple yung presyo niya. Kumpara natin dun sa Presonus na HD7. Pero bago ko ipakita sa inyo, pag-usapan muna natin yung importance ng pagkakaroon ng studio monitor sa ating mga home studio. Kung gusto natin ng isang mix na maayos o yung professional na mix kung tawagin nila, kailangan natin talaga sa ating home studio ng isang studio monitor. Sa mga studio monitors natin, dito natin binabalanse yung tunog ng ating mga mix. Para once na ilabas na natin yung ating mix na audio, ay same yung tunog niya sa iba't ibang mga systems. Dahil nga yung mga studio monitors ay flat yung response niya, so makakasigurado tayo na balanse yung magiging tunog natin kahit saan natin i-play yung ating mga na-mix na mga audio. So meron tayong dalawang options para gumamit ng studio monitors. Unang-una, yung studio monitor speakers na tinatawag, na medyo may kamahalan. At pangalawa naman yung ating studio reference headphone. Pero wag tayo basta-basta gumamit lang ng isang ordinaryo na headphone. Kailangan natin ng specific na headphone para sa ating mga mixes. Ito yung tinatawag natin na mga studio reference headphone. Gaya nitong SR850 at iba pang mga brands. Dahil yung mga ganitong studio reference headphone ay flat response din. So makakapagbalanse rin tayo ng ating tunog kahit wala tayong mga studio monitor speakers. At sa pagpili naman ng isang studio reference headphone, kailangan gumamit tayo ng isang open back or semi-open back na headphone. Gaya nitong ating gagamitin ngayon na SR850 ng Samson. At gaya nitong ating Samson SR850, ito ay isang open back. Yan, kung makikita nyo sa likod, open siya. So yung ambient sound ay makukuha natin dito. Dahil sa pagmimix ng isang audio, kailangan natin yung ambient sound ng ating room na ginagamit. Pero kung hindi naman acoustically treated yung room na ginagamit mo sa pag-mix, hindi mo rin ma-maximize yung paggamit mo ng isang studio monitor speaker. Kasi ang nangyayari, mag-mix ka sa isang hindi acoustically treated na room, bali wala kang ginamit na mga treatment, yung mini-mix mo dun sa yung speaker ay mag-iiba pa rin yung sound. Ibig sabihin, halimbawa, sa speaker na ginagamit mo, nakapag-mix ka ng malakas yung bass. So palagay mo maganda na yung bass mo. Then pag nilipat mo sa ibang system, mapapansin mo na hindi ganoon kalakas yung bass. Hindi gaya nung ginawa mong mix dun sa studio monitor mo. Kasi nga may yung factor din na nakaka-apekto ron is yung room na ginagamit natin. So kung hindi talaga acoustically treated yung room, kailangan mo ng malaking adjustment para sa pagmi-mix kung gumagamit ka ng studio monitor speakers. So, ganoon din yung ginagawa ng ating headphone na reference monitor. Bali, kaya siya ginawang open back para mag-emulate din ng ambient sound ng ating room. Kaya kung ito yung gamit mo, isang open back na headphone, marinig mo pa rin yung sound sa paligid mo kahit nakakabit na to sa tenga mo. Nung wala pa akong open back na headphone, ang gamit ko lang is itong aking Audio Technica na isang close back naman na headphone. Ito, pinakamagandang gamitin para sa pagta-tracking or sa recording. Kasi dito, kailangan talaga, pag nagre-record ka, lahat ng tunog ay naririnig mo ng klaro. So, kailangan wala nakaka-escape na tunog doon sa tenga mo. Para yung tracking mo ay solid na solid. Lahat ng detalye, yung highs, lows, yung mid, dinig-dinig mo. So, ginagamit natin doon isang close back na headphone. So, pwede pa rin ba natin itong gamitin pang mixing? Pwede pa rin naman, kaya lang malaki pa rin yung adjustment na kailangan mo. Hindi gaya kung gumagamit ka ng isang open back na headphone. Sa open back naman na headphone gaya nito, pwede ba tayo mag-tracking dito or mag-recording? Pwede naman, kaya lang may ilang mga downside ang paggamit ng isang open back sa recording. Gaya ng bleed. Halimbawa, gumagamit ka ng condenser mic sa vocal recording mo, dahil nga open back siya, may mga sounds pa rin na nakaka-escape dito sa likod ng ating headphone.
So yung bleed na yon ay naka-capture ng ating mga condenser mic. So magkakaroon ka ng bleed do sa recording na ginagawa mo. Pero lahat naman syempre nagagawa ng paraan. Pwede naman tayo magbaba ng level ng audio dito sa ating headphone kapag nagka-tracking ka. So bago natin tignan yung technical side ng ating headphone, syempre yung appearance muna tignan natin. Itong SR850 ay made of plastic lang. So lahat ng component niya halos ay plastic. Sa labas, dito sa pinaka-headband niya ay puro plastic. Then meron siyang self-adjusting na headband. So sa lahat ng klase na sizes ng ulo ay pwedeng gamitin ito. Then yung pads niya ay napaka-komportable din naman sa tenga. So pagdating naman sa timbang niya ay napakagaang lang din kasi nga almost plastic lahat ng components niya. Kaya napakagaang. So kung mahabang oras yung pagmimix mo ay hindi ka mangangawit dito. So yung self-adjusting na headband niya kapag sinuot mo, sigurado ka na fit sa ulo mo at hindi ka mangangalay. Napakagaang din niya kapag actual na nakalagay sa tenga natin yung ating headphone. So pagdating naman sa technical side ng ating headphone, itong ating SR850 ay isang open back na headphone para ma-enhance natin yung ating ambient listening. Meron siyang 50mm na driver kaya malaki yung dynamic range na kaya niya i-produce. Meron siyang 10 to 30 Hz na frequency response, 32 ohms naman yung impedance niya. Then meron siyang kasama na 1/8 to 1/4 na adapter para kung depende sa interface na gagamitin mo, kung naka 1/8 ka lang or naka 1/4, pwede mo siyang magamit. Sa paggamit ko ng SR850 ng Samsung, talagang napakasulit. Umpisa natin sa presyo, syempre napakamura. Then yung quality ng audio na kaya i-produce ng headphone na to ay napakaganda. Yung bass niya ay napaka-solid ng bass talaga nito. So yung imimix mo, halimbawa kick, yung boses lalo, at lahat ng mga instrumento na kailangan ng bass, makukuha mo rito yung talagang eksaktong tunog. Pagdating naman sa mid-range, napakalinaw din ng kanyang tunog. So lahat ng detalye ng halimbawa sa boses ay makapag-mix ka talaga ng maayos. Then nakapaaklaro din ng kanyang high frequency, kaya talagang sulit na sulit. Marami na akong nagawang mix gamit yung headphone na to. Talagang satisfied ako sa performance nito. Hindi siya perfecto, pero sa paggamit mo nito at sa practice, para magamay mo siya, ay siguradong malalaman mo yung mga frequencies na kailangan mong i-adjust. At iyan yung ating SR850 ng Samsung. At sigurado kung may enjoy mo yung pag-mix mo gamit ang headphone na to. Muli ako po si Bal ng Music Ride sa Kwento Musikero. Salamat po.